Grabe, parang sasabog na yung puso ko. Sobrang hirap huminga. Morning everyone. Ayan, so kakagising ko lang. Time check, it's 7:48. Maganda naman yung tulog ko. Nakatulog ako ng maayos. Fairness, hindi ako nilamig kagabi. So, dalawang patong kumot natin. So, 4 layers siya bali. So, right now, it's -9 degrees. So, ito yung sleeping liner na gamit natin. So, binabalot ko muna yung sarili ko nito bago ako kukumot. Para at least hindi rin tayo direct contact dito kasi syempre sobrang lamig nga dito sa kanila. Hindi natin sure kung araw-araw nila yan nalalaban, di ba? And hindi mo rin naman masisisi. We're getting ready na. Maaga ako nagigising dito actually, which is nakakatuwa. And complete naman yung tulog ko. Usually ginagawa ko ko lang. Nasagad ko siya. Yung nalalamig ako. Ito yung mainit na tubig kagabi. And so, dyan tayo nagstay. And ito yung labas natin. Right now, it's -9. Sobrang umuusok yung bibig ko sa lamig. Sarap sa feeling, pero yung pakiramdam niya kapag katagalan, hindi ganun kasaya. So, let's gonna eat muna tayo ng breakfast. Wow! Sobrang ganda ng view. So, for breakfast, I'm eating, ang tawag dito, garlic soup. Snow. So, first time kong nakaranas ng snow. Today is our 5th day. So, pang 5th day na natin ang nag-hike. And pang 7 days na natin nagka-travel. We are now in 4,000 meters above sea level. And at this point, sobrang hirap na huminga. Super lamig. Kaka-snow lang. Buti tumigil. Pahirap siya ng pahirap. It's not really the trail, but it's the weather. Today is -10 degrees. Sobrang lamig. The coldest so far. And walang araw. Kaya mas mahirap siya. Hi! So, ito yung daan papuntang Dingboche. Sobrang daming mga yak dito. Nakakasalubong sila almost every day. Sobrang lamig. Super cold. Ito yung panghaplas ko ng bus na. This is my oil. It got frozen. But it keeps me warm. Huh? Okay. Oh, how much should I pay? After 6 days natin ng pagtitrek, so far, this is the hardest kasi walang araw. And sobrang hirap mag-trek ng walang araw. Plus, nasa 4,000 meters na tayo. More than 10,000 feet. So, sobrang hirap na talaga mag-trek.
Plus nag-i-snow pa ngayon. Kaya sobrang lamig. Ayan, sobrang lakas na ng snow. Grabe, parang sasabog na yung puso ko. Sobrang hirap huminga. Sobrang lakas na rin ng snow. It's straight, don't worry. Yeah. This is the hardest day so far for me. Because of the snow, it makes everything hard. Finally, nandito na tayo sa Dingboche. And this is 4,410 meters. Yung sobrang lakas na rin ng snow. Sobrang hirap na rin mag-trek ngayon. Maghahanap tayo ng lodges kung saan tayo mag-i-stay. So, wala akong binook. Now we're here in Kumbu Resort dito sa Dingboche. Sana meron. Do you want to stay here? Ayan, so kakarating lang natin dito sa Kumbu Resort or Kumbu Lodge dito sa Dingboche. So this is 4,410 meters above sea level. So sobrang taas na natin kaya ang hirap-hirap na niya huminga. It's just 12:49 pa lang. Pero yung pagod ko, feeling ko maghapon na akong nag-trek sa labas. And I feel so cold. So far, this is the coldest ever. So usually, ginagawa ko pagdating, since sobrang lamig talaga. Lalo kanina, nag-i-snow. 3 hours lang kami. 2 hours nga lang kami nag-hike. So nag-start kami ng 9, kumain kami ng 10. 2 hours nga lang. 2 hours na kami nag-hike. Pero it was the hardest for me so far. Kasi nga, sobrang hirap na niyang huminga. So this is what I'm using. Vaseline lip balm. So, hindi to sponsor guys pero in fairness kay Vaseline, ngayon lang ako nag-crack ng lips since day 1 ko. First time. It's because of the snow, I think. So, I think maganda yung ano niya sa akin. Yan. Para at least hindi magtuloy-tuloy na mag-crack yung labi natin kasi masakit pag nagsugat. Nagpapahid ako nito. Oil siya na may efficacent. So, ito yung pinapamahid ko para uminit yung pakiramdam ko. Sobrang effective nito sa akin, guys. Nilalagay ko to sa kamay, sa paa, sa binti. Namumuo na siya. Frozen na siya. Pero buti na lang pag tinanggal mo, ayan, natutunaw naman siya. And, ayun, in fairness, effective to kasi medyo iinit yung pakiramdam ko talaga. So, ito yung mga usual talaga na lumalamig Kamay, paa. Lalagyan din natin yung paa natin. So, naka-high socks tayo. Actually, isa lang yung dala kong high socks. So, better kung dalawa. Isa gamit mo sa trail at yung isa pantulog. Pero, sa totoo lang guys, pag andito ka na, makakalimutan mo kung ano yung hygiene. Seriously, wipes lang talaga. Naligo naman ako sa
pakding since they have free shower. Yun, may opportunity. Tsaka medyo mas mababa pa yun eh. Parang nasa 2,000 lang yun. So, nakaligo pa ako dun and wala namang effect. Pero dito parang hindi na rin siya super advisable since high altitude na nga. Baka sumakit yung ulo natin. So, wag na lang. Buti na lang din, nakarating tayo agad. Kasi nga, ang lakas na ng snow sa labas. Ayan, pahig-pahig lang yan. Yan, pati kabilang pa ako, papahidan ko pati yung legs ko. Tapos lalagyan ko siya mamaya ng tiger balm para mas mawala yung mga muscle pain. Ito siya. Ito. Ito na nilalagay ko sa mga legs ko. Sa mga legs. Dito. In fairness, effective siya sa akin. Kasi nawawala yung sakit ng mga muscle ko. Kaya kinabukasan, fresh ulit yung legs ko. Hindi siya yung parang over-fatigue na. Kasi medyo nare-relax ko. Sariling sikap tayo maghilot. Yeah, so these are some of the things na ginagawa ko pag after ko mag-trekking, and so far it works for me kasi wala pa naman ako nararamdaman ng mga major altitude sickness, ganyan. Siguro meron lang one time yung parang yung medyo mahirap huminga, hardly breathing, ganyan. Pero yung hindi naman sumasakit ulo ko, pero naglalagay pa rin ako. Like, so ganito ko. And kahit hindi masakit. Bakit ba? Prevention is better than cure. And syempre, I take Diamox. So far, wala naman ako sipol, wala naman akong ubo. And sana mag-continue siya na ganun. Thank you, Lord, for making me healthy. And yun lang. Sana may natutunan kayo, especially sa mga gustong mag-EBC. It's not as easy as you think it is. Akala ko madali lang din siya na magte-trek ka lang for 16 days, 18 days. Sa akin, hindi siya kasing dali ng iniisip at inaakala nyo. It's more of the heart talaga. Yung puso mo, tsaka yung resistensya mo. Like overall mental, physical fitness mo. Hindi siya isang aspect. Talagang yung puso mo talaga dito. So, kailangan mo talagang physically fit ka talaga dito. You eat healthy food. Lahat. Yun lang. Bapak kita lego. Kuna to ko. Raw dul man kuna. Wala तपाईहरु जिरीको बाटो कहिले भन्न हो बाटो पारिपट्टि गोली कुन चाहिँ कोली मैले देखेँ त्यो प्लान बनाउँदा हो त्यहाँको बेला त हाम्रै त्यो पार्न दिम्बा जग्गामा त्यो हाम्रो दिम्बा एकदम पर्यटक स्थल छ नि त किनभने Kita tiya po yan, lamo sudah. So, Miski mag-toothbrush, sobrang hirap. Kasi ang tigas na nung toothpaste.
At dito ko na muna puputulin. Abangan nyo kung kakayanin ko pa ba yung mga susunod na araw. Kaya don't forget to follow me at Danny Biker. Like and comment ka na rin dito sa video natin and share mo na din to. Bye! Ride safe everyone. God bless you all.